Ang galing ng binibini, lahat ng itinuro niya sa estratehiya at kalaman. Tiyak na magiging bongga ang Ginoo. At nag-aral pa ang Ginoo sa paaralan ng 1 taon. Sa pagsusulit na ito, tiyak na papasa ang Ginoo. Sa utos ng langit, ang kautusan ng emperador. Ang isinulat na estratehiya ni Ginoong Yijinyan ng pamilyang Yi ay lubos na nagustuhan ng inyong lingkod, kaya't iginawad ang pangatlong antas na tanghal, ito'y ipinag-utos. Salamat sa biyaya ng hari. Ang estratehiyang isinulat ni Ginoong Yijinyan ng pamilyang Yi ay labis na nagustuhan ng emperador, kaya't iginawad ang pangatlong antas na tanghal. Mabuti, sa wakas ay may tanghal na ang aming pamilyang Yi. Ay, talagang biyaya ng mga ninuno, biyaya ng mga ninuno. Ama, ina, ito po ang anak ng Duke ng Zen. Fangli. Ay, mabuti, talagang karapat-dapat sa anak ng Duke ng Zen. Napakaganda at napakadignidad, talagang pambihira. Kung hindi mo alam, isipin mong sila ang tunay na pamilya. Ziya. Gusto kong pakasalan si Fangli. Si Fangli ang pinakamaintindi sa akin sa buong mundo. Noong nasa paaralan, siya ang kasama kong nagpuya sa pag-aaral, kaya ako nakapasa. Lahat ng ito ay utang ko kay Fangli, hindi ko siya dapat ipahama. Parang narinig ko na ito dati. Yejinyan. Noon, ganyan din ang sinabi mo sa akin. Kapag ganito ang asawa, ano pa ang hahanapin? Ziya, ako S.I. Yijinyan. Sa buhay na ito, hindi kita ipapahama. Xiao, ang aking pangako, siyempre naalala ko. Huwag kang mag-alala, ako si Yijinyan, hindi kita iwan. Ikaw Xiao, mananatili kang aking asawa. Si Fangli naman ay hindi selosa. Mula ngayon, dapat kayong mabuhay ng payapa. Naitanong mo na ba kay Binibini Fangli? Ang isang dalagang anak ng duke ay gustong magpakasal bilang pangalawang asawa sa pamilyang Ye. Si Fangli ay minamahal na anak ng Duke ng Zen. Paano siya magiging pangalawang asawa? Si Jinyan ay kukunin siya bilang pantay na asawa, walang mataas o mababa sa inyo. Pantay kayo. Mukhang matagal na ninyong alam ito. Kaya Yejinyan, ganito rin ang gusto mo. Ako. Ziya. Ang tungkol sa iyo, matagal nang sinabi sa akin ni Jinyan. Kung hindi dahil sa pakiusap ni Jinyan, hindi ako, isang binibini, magiging pantay sa isang babaeng taga-baryo. Sa hinaharap, dapat tayong maglingkod ng mabuti kay Jinyan, balang araw. Kapag si Jinyan ay umasenso, tiyak na may bahagi ka rin doon. Ang dalaga ng Duke's Mansion talagang hindi pangkaraniwan. Ang dalawang babae na naglilingkod sa isang asawa. Isang simpleng babaeng taga-bukid lang ako, hindi ko kaya yun. Pero sa mata ni Miss Fang, parang ordinaryong bagay lang yun. Ikaw, paano mo nagawa? Nakausapin si Fangli ng ganyan, si Yao. Ikaw ang asawa ni Jinyan, dapat isipin mo ang kapakanan niya palagi. Si Fangli ay ang minamahal na anak ng Duke.
Kung papakasalan niya si Jinyan, ito ay swerte ng pamilya Yi sa maraming henerasyon. Pamilyar talaga ang mga sinabi mo. Noong araw ng kasal, ganyan din ang sinabi mo. At ikaw, nangako ka pa. Nais kong makuha ang puso ng isang tao. At hindi tayo maghihiwalay hanggang sa pagtanda. Mukhang. Ngayon, hindi na yon totoo. Xiao, alam ko ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng pamilya Ye. Pagkatapos kong pakasalan si Fang Li, hindi kita pababayaan. Sang-ayon ako sa lahat ng sinabi ni Jinyan. Huwag kang mag-alala. Basta't alagaan mo ang mga magulang at si Jinyan. Payagan ko si Jinyan na pumunta sa kwarto mo isang gabi bawat buwan. Ang bait naman ni Miss Fang. Kailangan ko pa bang magpasalamat? Sa inyong dalawa, Si Yao, nagbigay na si Fang Li. Bakit mo pa kailangang mang-asar ng ganyan? Si Miss Fang, na anak ng Du, ay handang pantayin ang sarili sa isang babaeng taga-bukid. Bihira yon, tama. Pero itong si Xiao, masyadong selosa. Nga, normal lang sa lalaki ang magkaroon ng maaming asawa. Ikaw lang ang nagiging masyadong mapilit. Kung ako si Ginoong Ye, matagal na kitang iniwan. Xiao. Siya pala si Xiao. Ano ba, Zia? Kung gusto mo, ang lahat ng maliliit at malalaking gawain sa bahay ay ipapasa pa rin sa'yo. At ako, ang sasama kay Jinyan sa korte. Sa tulong ng Duke's Mansion, tiyak na magiging matagumpay ang karera ni Jinyan. pero kung ayaw ko, Ang asawa ang dapat sumunod sa lalaki. Wala kang magagawa. Xiao, ginawa ni Fang Li ito para sa akin. Paulit-ulit na pagbibigay, puno ng hirap, huwag kang magmalabis. Siya ay puno ng hirap. Ang pinakaapi dito ay ang aking amo. Ang inyong angkan ay lubhang dukha, ang lahat ng pangangailangan sa bahay ay galing sa dote ng aking amo. Noong may sakit ang matandang ina, ang amo ko ang nag-alaga ng buong puso. Nazan ka noon, azawa ka o? Nasa paralan. At naglalambingan sa babaeng ito. Huwag mong kalimutan. Ang lahat ng iyong kaalaman ay itinuro sa iyo ng aking amo. Panggahis, kapag ang amo ko at ikaw ay nag-usap, wala kang karapatang sumingit. Naku, bakit may ganitong bastos na babae sa mundo? Anong klaseng asal yan? Talagang sobra na. Baligtad ang mundo. Ikaf, Jinyan, ayos ka lang ba? Xiao, nawawala ka na ba sa sarili mo? Nangahas kang saktan ang iyong asawa. Ang asawa ang dapat na sundin ng babae, ngunit ikaw ay nangahas na gumawa ng bagay na labag sa moralidad. ang asawa ang dapat na sundin ng babae. Ngunit huwag mong kalimutan, may kasunod yan. Kung ang asawa ay hindi tapat, ang babae ay maaaring magpakasal muli. Ikaf, Sige, magpakasal ka na lang ulit. mula noon, normal lang sa lalaki ang magkaroon ng maaming asawa. Si Jinyan ay nais pakasalan si Fang Li bilang asawa mo. Dapat ay sumunod ka na lamang. Ilang bises mo na itong pinakialaman. Ito ay isang malaking paglabag. Hindi ka namin pinapansin, ngunit dahil sa isang katulong. Sinaktan mo ang iyong asawa. Sabihin mo, sa anong paan ka karapat dapat maging asawa? Ang ibig mong sabihin, si Jinyan ay taksil. At dapat kong tiisin ito. Baka naman, gusto mo rin akong mag-ayos ng kasal niya? Karapat-dapat kabia? Karapat-dapat kabia? Noong kasal namin ni Jinyan, hindi ko masasabing buong kaharian. Ngunit ang lahat ng kasamahan ng aking ama at kanyang mga estudyante ay dumating upang batiin kami.
Ang kanilang katayuan ay kasing taas ng buwan. Ikaw na galing sa kabundukan, pinayagan ka naming dumalo. Iyon ay biyaya na. Nais mo pang mag-ayos ng kasal? Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba? Hindi ako karapat-dapat mag-ayos ng kasal para sa inyong dalawa. Kaya't hiling ko sa inyong dalawa, sana'y magkasama kayo habang buhay. Sa araw ng inyong kasal, aanyayahan ko ang pinakamarangal na panauhin sa buong mundo. Dumating para magbigay ng pagbati. Pinakamarangal na bisita. Sino ka ba? Anak ng isang mahirap na guro, sino pa ang maanyayahan mong mahalaga? Pero, lahat sila ay mga eskolar lang na walang kwenta. Sila ba? Pwede bang ikumpara sa mga tao ng Duke? Sige, tatanggapin ko. Gusto kong makita kung sino itong pinakamarangal na bisita mo, kung mas marangal pa ba, kaysa sa mga estudyante ng Duke. Ang buong mundo ay pag-aari ng emperador. Lahat ng tao ay mga sakop ng emperador. Kahit ang mga estudyante ng Duke, patungkol sa lahat ng opisyal sa korte, ay mga sakop lang ng emperador. Walang pinagkaiba sa atin. Sandali lang. Ang apelyido ko ay Jiang. Pwede bang makilala kita? Sino ka at ano ang pakialam ko? Nagkataon lang tayong magkakilala, hindi na kailangang magkakilala pa. Nagtataka lang ako. Kanina mo nabanggit. Sino ba talaga ang pinakamarangal na bisita na gusto mong anyayahan? Walang kinalaman sa iyo. King, tara na. Ang inyong kamahalan, mula pagkabata ay itinago ang pagkatao. Nagpractice sa labas. Lahat ng opisyal sa korte, hindi alam na kayo ang prinsip. Lalo na si Binibining Xiao. Mukhang nakalimutan ako ni Xiao. Nakalimutan mo na ako. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko inakala na magkikita pa tayo sa kabisera. Kapag ikakasal na kayong dalawa, aanyayahan ko ang pinakamarangal na bisita sa buong mundo. Binibini. Sino ba talaga ang anyayahan mo? Siyempre, Bawal ang mga walang pakialam sa palasyo. si Xiao, ang inapo ng pamilya Si, humihingi ng audyensya sa emperador. Ang gintong sertipiko. Ulat, lumitaw ang gintong sertipiko. Ulat, lumitaw ang gintong sertipiko. Ulat, lumitaw ang gintong sertipiko.
Ang buhay ko ay gintong sertipiko. Nakasula sa kasaysayan. Ikaw ba ay mula sa pamilya si? Si Xiao, isang ordinaryong mamamayan, nagpapakumbaba sa emperador. Talagang inapo ng pamilya si. Noong araw, ang pamilya mo ay lumaban sa Hilaga at Timog. Tumulong sa mga ninuno ng emperador na makuha ang malawak na kaharian. Gusto ng dating emperador na ibigay ang kalahati ng kaharian sa inyo. Ang inyong pamilya, ang pamilya si, ay nagpasyang manirahan sa kanayunan upang magturo at magpalaki ng mga mag-aaral sa kawalan ng ibang pagpipilian. Ang dating emperador ay nagkaloob ng Ironclad Certificate sa pamilya si. Pinahintulutan ang mga inapo ng pamilya sina hindi magmano sa harap ng emperador at hindi magbigay ng paggalang. Ang pamilya si ay palaging nagpapakita ng pagiging mapagkumbaba. Ngayon, dala mo ang Ironclad Certificate, tiyak na may hinihingi ka. Maaari mong sabihin ng direkta, ako ay tutupad sa lahat ng iyong kahilingan. Sa ikapitong araw ng susunod na buwan, ang aking asawa na si Ijinyan ay magkakasal sa anak na babae ng duke ng Zhen, si Fang Li. Nais kong anyayahan ang emperador na dumalo. Ang mga inapo ng pamilya si ay palaging kilala sa kanilang talino sa panitikan at may kakayahan sa pamamahala ng mundo. Anong uri ng suwerte ang mayroon si Yijinyan upang makuha ang isang babaeng tulad mo? Ngayon, tila hindi siya nasisiyahan. Sa palagay ko, ayaw na niyang maging top scholar. Emga Tauhan, kunin SI Yijinyan at alisin ang kanyang titulo at tanggalin sa kanyang posisyon. Opo. Sandali. Hindi ko nais na gamitin ang biyaya ng emperador para sa sariling kapakanan. Pakiusap, bawiin ang utos. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Nais kong hilingin sa emperador na dumalo sa ancestral hall ng pamilya Ye. Ang pagdating ng mga mahalagang panauhin ay nagbibigay ng karangalan sa aming pamilya. Ang pagkakasal sa pamilya ng duke ay isang malaking karangalan para sa amin. Isang biyaya na inabot ng maraming henerasyon. Xiao, dali, magbigay galang sa dukesa. Hindi ko alam kung saan nakuha ng pamilya Yi ang babaeng ito, ni hindi man lang alam ang pinakapayak na etiketa. Malayong malayo kumpara sa aming layer. Ang aming layer ay nag-aral ng mga klasikong aklat mula pagkabata, at napakabait at magalang. Kung gayon, ang magalang na si Fang Li, kailan siya darating upang maghandog ng saa at magbigay galang? Karapat dapat kabia? Ang pagiging karapat-dapat ko ay hindi desisyon ng dukesa. Ayon sa batas, ang unang asawa ang maihigit na karapatan. Ako ang tunay na asawa ni Ijinyan, ikinasal ng ayon sa batas. Bakit hindi ko dapat tanggapin ang paggalang na ito? O kaya, baka hindi pa na ipapaliwanag ng dukesa ang etiketa. Kay Fang Li, Ikaf. Inay, ngayon ay araw ng kasal namin ni Jinyan. Hindi mo kailangang makipagtalo sa ganitong uri ng tao. Si Jinyan ay naglaan ng maraming pagod para sa kasal namin. Binuksan muli ang ancestral hall ng pamilya Ye, pati ang alak sa harap, ay kanyang sariling ginawa. Si Shi, sa ganitong pagkakataon. Hindi mo pa ba naunawaan? Pwey, parehong hayop. ang aking basura ay iyong kayamanan. Kung hindi ikinahihiya ni Fang Li, tanggapin mo ito. Siyaw, ano ang ibig mong sabihin? Ikap. Asawa, huwag mo na siyang pansinin. Naginarte lang siya. Dahil nagsiselos. Siyaw, ayaw kong makipag-away sa iyo. Ako ay isang babaeng may dangal. Paano mo ako may hahalin tulad sa iyo?
Tingnan mo ang mga bisita ngayon. Iyon ay ang prinsip ng Guangyang, kapatid ng kasalukuyang emperador. Ito naman ay ang general ng Hilagang Hangganan, bayani ng digmaan. At ito ay aking ama. Ang Duke ng Zengguo, paborito ng emperador. Ang kanyang mga estudyante ay nasa lahat ng dako, kahit mga prinsipe ay nagpapakumbaba sa kanya. Ano ang may pagmamalaki mo? Noong sinabi mong, may imbitahan kang pinakadakilang bisita, sino ba yon? Nasaan na ang bisita mo? Zenobia Asia? Hindi kaya ang kasalukuyang emperador? Naku, sobra naman ang pagtingin mo sa kanya. Isang probinsyana. Malamang hindi pa nakakita ng emperador. Nga, nasaan na ang bisita mo? Baka natakot na. At hindi na dumating. Dumating ang emperador. Mabuhay ang emperador. Xiao, ano ang ginagawa mo? Lumuhod ka. Gago ka. Gusto mo bang mamatay? Sino ba ang pinakasalan mo? Hindi lumuhod sa emperador, papatayin tayo nito. Naimbitahan niya talaga ang aking ama. Wala na tayo. Papatayin tayo ng putang ito. Ako ay narito ngayon. Dahil sa isang hiling. Upang batiin ang bagong kasal ni Tanhualang at ng anak ng duke. Salamat po, inyong kamahalan. Akala ko ay matalino kayong mga ministro. Hindi kayo magpapabulag. Mukhang mali ako. Emga hanggal, paano kayo magiging karapat-dapat sa tungkulin? Ako ay bulag, patawarin mo ako, inyong kamahalan. Patawarin mo ako, inyong kamahalan. Tanhualang. Ako po, narito. Gayon. Ikakasal ka na naman. Hindi ako nagdala ng anumang regalo para sa iyo. May dala akong isang mensahe para sa iyo. Sana sa susunod, mag-ingat ka na. Emga Cavani. Susundin ko ang payo ng emperador. Ayokong gamitin ang biyaya ng hari para sa sariling kapakanan. Nais kong anyayahan ang emperador na pumunta sa ancestral hall ng pamilya Ye. Bumalik na sa palasyo. Paalam sa emperador. Yijin, ano ba ang nagawa mong mali? Na nagali sa emperador? Ako. Kung nagalit si Jinyan sa emperador, bakit pa siya pupunta para batiin tayo? Sa tingin ka o, malinaw na binibigyan lang niya ng babala si Jinyan. Oo, tama. Kami Jinyan ay ang bisita na bulaklak lang na pinili sa pamamagitan ng banal. Estudyante ng hari, natural lang na mas mahigpit siya sa kanya. Tama. Ang pagpunta ng emperador para batiin tayo ay patunay kung gaano niya pinahahalagahan ka. Walang haya. Ziya, nakita mo na, kahit ang kasalukuyang emperador, ay dumating para batiin ako at si Fangli. Alam kong may galit ka, kaya ngayon, sa harap ng lahat. Ipapangako ko sa iyo, mula ngayon, kung paano ko tratuhin si Fangli. Ganon din ang gagawin ko sa iyo. Basta't huwag ka na lang mag-ingay. Kailangan ko bang magpasalamat sa iyo? Hindi ka binigyan ng regalo ng emperador. Pero ako, may handa akong regalo para sa iyo. Ang pagtatatag ng paaralan ay kinabukasan ng bansa.
at pangmatagalang plano para sa kapayapaan ng mga tao. Ito ang itinuro ko sa iyo noong una tayong nagkakilala. Sa oras na iyon, wala kang alam tungkol sa teorya ng laro. Ang bundok tae ay hindi tumatanggi sa lupa. Kaya naging malaki ito. Ito ang itinuro ko sa iyo pagkatapos nating ikasal. Dahil sa teorya na ito. Ganoon kung paano ka nakarating sa Royal Academy. At dahil din dito, nakilala mo si Fang Li. Sa 3 taon nating pagsasama, wala tayong naiwan. Iniiwan lamang ang daang piraso ng teorya ng patakas. At ilang mga libro. Tama na, Zia. Ano ba talaga ang nagawa kong mali? Ako ay Epsilon. Tulad ng ibang lalaki, nag-asawa lang ng isa pa. Ang lalaking ito ay may maraming asawa. Normal lang yan. Bakit ka ganyan ka agresibo? Noong itinuro ko sa iyo ang sanaysay na ito, sabi mo, ang mabuting asawa ang magtutulak sa akin patungo sa tagumpay. At ako'y nagbigay ng gintong pangako. Ngayon, lahat ng iyon ay wala ng saysay. Kung gayon, walang silbi na ito. Tatlong taon ng pagmamahalan, isang malaking kalokohan. Yejin, mula ngayon, huwag mo nang ako padalhan ng sulat. Ang mga pangako sa tagong silid ay wala ng bisa. Xiao, alam mo ba ang ginagawa mo? Siyempre alam ko. Ngayon ako si Xiao. Ay maghihiwalay sa asawa ko. Ang kwerdas ay naputol, ang salamin ay nabasag. Ang pagmamahalan ay naglaho, magpakailanman tayong maghihiwalay. Ang dating pagmamahalan ay tapos na. Sa hinaharap, tayo'y magiging estranghero. Ngayon, ako si Xiao, kasama ang bagong graduate na si Ejin, ay maghihiwalay. Ito ang aking pangako. Ito ang kasulatan ng paghihiwalay. Mula ngayon, wala nang koneksyon ang pamilya at ako. Wala nang anumang relasyon. Kung lalabagin ko ang pangakong ito, gaya ng ballpen na ito, Sa kasaysayan ng Jiang Dynasty, wala pang babaeng naghiwalay sa asawa. walang ganitong president. Ako si Xiao, ang magiging unang halimbawa. Ayon sa batas, ang babaeng naghihiwalay sa asawa ay dapat makulong ng 3 taon. Ang buhok ay itinali bilang mag-asawa. Nagmamahalan ng walang pagdududa. Kung ang pagmamahalan ay nawala na, bakit pa tayo magkakasama? Kahit 3 taon, o kahit 30 taon, ako si Xiao ay tatanggapin. Bukas, ako mismo ay pupunta sa opisyal para sa parusa. Azava, ano ang gagawin mo, Tak? Huwag mong kalimutan, ngayon ang ating kasal. Tayo'y magsasagawa ng seremonya.
Ama, ang anak mo ay nagpasya ng maghiwalay sa asawa at umalis sa pamilya niya. Ayon sa batas ng ating kaharian, ang babaeng naghihiwalay sa asawa ay dapat makulong ng 3 taon. Kahit na ang pamilya si ay may pribilehiyo, ang anak mo ay laging naaalala ang iyong mga aral. Ang lahat ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, pupunta ako sa opisyal upang tanggapin ang parusa. Sa loob ng 3 taon, si Kingking ang hahalili sa akin upang mag-alay sa puntod. Sana'y huwag magalit ang ama. Gusto kong mag-isa kasama ang ama. Ang libu-libong bundok at ilog ay mananatili magpakailanman, kalahati para sa angkan ng Si at kalahati para sa angkan ng Jayang. Yuhinsi, hindi ko inaasahan na makikita ko pa ang iyong anak na babae ngayon. Ling Zhao. Ginoong Jayang. Ikaw, Ang tagal nating hindi nagkita. Si Xiao, kumusta ka na? salamat sa pag-alala, Ginoong Jayang. Si Xiao ay maayos ang lahat. 10 taon na tayong hindi nagkita. Sa pagitan natin, bigla na lang tayo naging estranghero. Sa mga nakaraang taon, lagi kitang iniisip si Xiao. Ginoong Jayang, Ginoong Jayang. Si Xiao ay may asawa na. Ang iyong mga salita ay hindi naaangkop. Sa ancestral ho ng angkan ng Ye, hiniwalayan na ni Xiao ang kanyang asawa. Paano siya maging asawa ng iba? Paano mo nalaman? Hindi lang alam kong hiniwalayan ni Xiao ang kanyang asawa. Alam ko rin na pupunta ka sa opisyal upang tanggapin ang parusa. Hindi ka dapat pumunta. Ang prepektura ng Jingzhou ay estudyante ng Duke Zhen. Hayaan mo na akong bahala sa bagay na ito. Kung alam mo na ang prepektura ng Jingzhou ay estudyante ng Duke Zhen. Ang Duke Zhen ay may malaking kapangyarihan, paano ka makakalaban sa kanya? Bukod pa riyan, ang angkan namin ay may tradisyon. Kahit na mayroon kaming Danshu Tikwan, hindi kami dapat lumampas sa batas. Ang bagay na ito ay hindi dapat abalahin si Ginoong Jayang. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Kung ganon, CJ, Talagang karapat-dapat kang maging tagapagmana ng angkan ng Si. Si Xiao, naging mag-asawa tayo, ayaw kitang makulong. Kung gusto mong bawiin ang kasulatan ng paghihiwalay, maaari kong kalimutan ang lahat. Na nangyari. ang tubig na nasabog ay hindi na mababawi, ang salamin na nabasag ay hindi na maitatama. Yetan Hua, huwag ka nang mag-aksaya ng salita. Xiao, sinasabi ko ang mga ito para sa iyong kapakanan. Ikaw ay isang mahinang babae, at wala kang kanlungan mula sa iyong pamilya. Paano ka mabubuhay sa mundong ito na puno ng hira? Hindi mo pa ba naunawaan? Ang Yimansyon ang pinakamabuting tahanan para sa iyo. Ang langit ay bubong, ang lupa ay tahanan. Malaki ang mundo at laging may lugar para sa akin. Ngunit Yetan Hua, nang sinabi mo ang mga salitang ito, naisip mo ba ang iyong bagong kasal na asawa? Xiao, huwag kang manggulo dito. Hindi ako tulad mo, na walang kakayahang magpatawad. Si Jinyan ay aking asawa, anuman ang kanyang sabihin o gawin. Ako bilang kanyang asawa ay natural na sasang-ayon. Ang mag-asawa ay nagkakaisa. Paano makakapasok ang ibang tao? Si Fang Li ay maraming alam sa mga aklat. Ngunit handa ka pa ring maging bihag ng mga tradisyong ito. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang aking asawa ay nagsasabi ng mga ito para sa iyong kapakanan. Huwag kang walang utang na loob. Jinyan. Ang pamilyang Si ay naghahanap ng sarili nilang kamatayan. Bakit mo pa sila pinapakialaman? Zia, Ikaf. Huwag kang magpatuloy sa iyong kamalian. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa inyong pamilyang Ye. Ang tunay na kamalian. Isang babaeng hindi nagpapakumbaba,
Sayang. Hindi mo dapat ginulo ang Duke ng Zen. Sino ang nakatayo sa harap ng hukuman? Ako ay si Xiao, isang karaniwang babae. Humph. Ang liham na ito ng paghihiwalay, ikaw ba ang sumulat nito? Nandoon ka ng araw na iyon. Bakit mo pa ito itinanong? Ikaf. Bolt na Zia. Bilang isang babae, naglakas loob kang hiwalayan ang iyong asawa, alam mo ba ang iyong kasalanan? Hindi. Ang babae na humiwalay sa kanyang asawa ay labag sa batas ng ating kaharian. Aminado ako sa kasalanan. Ngunit ang batas ay hindi patas. Kaslasan. Bold. Naglakas loob kang hamunin ang batas ng ating kaharian, dagdagan ang iyong parusa. Mga tauhan, dakpin si Xiao at ilagay sa bilangguan. Sino ang tumugtog ng tambol? Ako. Zenozia. Alam niya na ang prefecture magistrate ay isang estudyante ng Duke ng Zen. Bakit mo pa ipinapanganib ang iyong buhay? Ang inyong kamahalan, hindi dapat mabunyag ang pagkakakilanlan. Kaya, paano natin ililigtas si Xiao? Hindi ko maaaring mabunyag ang aking pagkakakilanlan. Pero ikaw pwede, ang aking amo ay may sasabihin. Narito ang utos ng hari. Sa ngalan ng langit, ipinag-utos ng emperador na ang lahat ng mamamayan ng Jiang Dynasty, lalaki man o babae, ay mga anak ng hari at dapat magkaroon ng pantay na karapatan. Ipinapahayag ang bagong batas. Ang lalaki ay maaring maghiwalay sa asawa, at ang babae ay maaari ring maghiwalay sa asawa. Ito ang utos. Bakit bigla na lang nagbago ng batas ang emperador? Inatanggap ko ang utos ng hari. Ang batas ay nabago na, ang paghihiwalay ni Madam Si ay hindi labag sa batas. Kung ganong, maaari kang umalis ng mag-isa. Swerte mo. Tayo na. Akala ka o bodyguard lang siya ni Gijiang. Hindi ko inakala na siya pala ay Hindi ganun. Si Ining ay isang Zonglang Jiang at ang paglalakbay na ito ay utos ng hari para mag-imbestiga ng palihim kaya itinago ang pagkakakilanlan. Tama. Mas mabuting tawagin nyo na lang akong Ning-an. huwag kayong mag-alala, Jining. Hindi namin sasabihin ang nangyari. Salamat sa inyong dalawa sa tulong ngayon. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Kamahalan, bakit hindi nyo na lang sabihin kay Xiao na hinahanap nyo siya? Matagal na tayong hindi nakita. Naging estranghero na siya sa akin. Hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin ito. Miss, umalis ba kami sa kapital tulad nito? Gusto mo takbi ah? Magpaalam kina Gijiang. Zia. Talagang hindi ka mapapagod. Zia. Narinig kong babalik ka sa Jiangdong. Alam kong mahirap ang kalagayan mo matapos mong iwan ang pamilya eh. Pero hindi lang pagbalik sa Jiangdong ang opsyon mo. Zia. Kahit hiwalay na tayo, maaari ka pa ring umasa sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ay bulaklak ngayon. Maaari kong rente ng bahay. At alagaan ka roon. Hindi ka naman mapapahiya bilang aking kerida. Inosente ka ba o tanga talaga? Kung gusto kong maging kerida, bakit ko pa hinayaan ang sarili kong iwan ka sa harap ng publiko? Xiao, tinutulungan kita. Bakit ka pa nanlalait? Ang kabutihan ni Iye, baka hindi ko kayang tanggapin. Ikaf. Ziga. Kung ganon, gusto kong makita. Kung paano mabubuhay ang isang mahinang babae tulad mo. Xiao,
Huwag mong sabihing hindi kita binalaan, kapag iniwan mo ako, magugutom ka rin. Ako, paano may taong ganito kakapal ang mukha sa mundo? Binibini, hindi ka ba nagagalit? Hindi sulit para sa ganitong tao, tayo na. Bakit ka? Kanina ko lang narinig ng hindi sinasadya. Naalis si Binibini Xiao sa kabisera at babalik sa kanilang tahanan sa Jiangdong. Ano po ang balak ninyong gawin pagbalik sa Jiangdong? Magtatayo ng paaralan para sa mga babae. Turuan sila ng mga kasanayan. Swak na swak. Magtatayo rin ako ng paaralan. Isang paaralan para lamang sa mga babae. Ang anim na sining ng gentlemanship, mga diskurso at kaalaman, anuman ang matutunan ng mga lalaki, ay matututunan din nila. Tatay, bakit ako lang ang babaeng mag-aral sa paaralan? Ang paaralan, mula pa noong una, ay para lamang sa mga lalaki. Ang buhay ko ay nasa akin. Karamihan sa mga magulang ay ayaw ilantad ang kanilang mga anak na babae. Nais ko man, wala akong sapat na kapangyarihan. Pabaguhin ito. Huwag kayong mag-alala, Tio C. Balang araw, gagawin kong lahat ng babae ay makakapag-aral tulad ni Xiao. Yung mga sinasabi ko lang noon ng pabiro. Pinagsisikapan niyang tuparin hanggang ngayon. Handa na ang lahat para sa paaralan, pero kulang pa tayo ng guro. Yung mga matatandang guro, makaluma ang pag-isip. Ayaw talaga nilang turuan ang mga babaeng mag-aaral. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang masasabi ni Ijay ang tungkol sa akin. Binibini Xiao, bihasa sa literatura at sining ng digmaan, napakagaling sa pagsusulat. Isang malaking karangalan na makuha ka bilang guro para sa mga kababaihan. Kakalabas mo lang sa bahay ni Jie, nakikipagbiruan ka na agad sa ibang lalaki. Anong klaseng asal yan? Asawa, nakauwi ka na. Espesyal kong niluto ang paborito mong ulam, tikman mo. Nagpalit ba ng chef sa bahay? Hindi po, lahat ng ito ay personal na inihanda ng misis para sa inyo. Kumusta? May mahalagang bagay akong asikasuhin. Kain ka muna mag-isa. Oy. Puno ng masiglang pangarap ang puso, nagnanais sumampa sa langit at hawakan ang buwan. Paaralan ng buwan. Napakaganda. Binibini Xiao. CJ. Sa mga nakaraang taon, lagi kong naalala ang mga araw sa paaralan ng pamilya si. Sayang. Patay na si Tio C. Ang magagawa ko na lang ay ito. Mas maganda pa ang nagawa mo. Ginoong Jayang. Oras na para ipahayag sa lahat. Ang tungkol sa paaralan para sa mga babae. Ano? Babeng guro? Kalokohan. Sa mundong ito, paano may babae na magtuturo ng pagbabasa? Tama. Kahit gaano kahirap ang pamilya, hindi dapat tinapayagan ang babae. Magpakita sa publiko. Oo, hindi lang. Siya yung dating asawa ni top scholar Yi. Ganon ba? Binibini, nitong mga nakaraang araw, maraming tao ang pumupunta sa paaralan para manood, pero kakaunti lang ang talagang gustong mag-aral. Paano na kung ganito ang mangyayari? Noon, wala pang paaralan para sa mga babae. Normal lang na may duda ang mga tao. Maghintay tayo, may mga babae ring gustong pumasok. Sa paaralan para matuto. Zia. Nababaliw ka ba? Akala ko ayaw mong maging kerida. Kasi may iba kang plano. Pero dito ka pala magpapakita sa publiko bilang babaeng guro? Ano naman ang problema sa babaeng guro?
pagtuturo at paghubog. Kaya ng iba, bakit hindi ko kaya? Hindi ka ba nahihiya magtanong ng ganyan? Alam mo ba ang sinasabi ng mga tao sa labas tungkol sa iyo? Si top scholar ya pala ang nag-aalala. Huwag kang mag-alala. Wala na akong kinalaman sa pamilya ninyo. Kahit anong chismis ang lumabas, hindi ito makakaapekto sa pamilya ninyo. Zia, Ikaf. Bakit ka ganyan katigas ang ulo? Tingnan mo, sa napakaraming paaralan sa kabisera. Sino bang kukuha ng babaeng guro? Ang babae dapat ay nasa bahay lang, nag-aalaga ng asawa at anak. Ano bang ituturo? Baka nakalimutan ni top scholar ye. Kung hindi ako nagturo sa iyo ng mga aralin, paano ka makakapasok sa Royal Academy? At maging top scholar? Ako. Basta, hindi ka na dapat magturo. Ngayon din, umalis ka sa paaralan. Ang dami mong pakialam, top scholar ye. Ang aming paaralan ay hindi ka tinatanggap. Ginoong Ye, mauna ka na. Ito pala ang dahilan kung bakit ka nanatili rito bilang guro. Lahat ay para sa lalaking ito. Xiao, hindi ka masisisi kung bakit mo gustong makipaghiwalay. Ginoong ye, talagang ipinapakita mo ang sarili mong ugali. Hindi na nga lang natin pag-usapan ang malinis na relasyon ko at ni Ginoong Jiang. Kahit na mayroon man talaga kami. Wala ka namang kinalaman dito, Ye Jinyan. King, samahan mo ang bisita palabas. Mauna ka na, ginoong top 3. Mula umaga hanggang ngayon, hindi ko nakita ang asawa ko. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Ayon sa mga alila sa bahay, pumunta siya sa Bright Moon Academy. Yung academy para sa mga babae na pinag-usapan? Oo. Ano ang ginagawa niya doon? Hanapin si Xiao, na ngayon ay guro sa Bright Moon Academy. Ano? Kahit nakipaghiwalay na, si Jinyan ay pinupuntahan pa rin siya. Baka magkaroon ng problema. Dapat gagawin kung hindi naman natin si Xiao. S.A. Kabizara. Binibini, saan ka pupunta? SA Academy. Mukha kang maganda, sayang ang oras mo. Sa pagpasok dito, mas mabuti pang pag-aralan mo kung paano maglingkod sa lalaki. Hoy, huwag kang alis. Binibini. Ang mga taong pinadala ko ay nandiyan na, sa kanila, walang makakapasok sa Bright Moon Academy. Sa ilang araw, isasarado na ang academy. Kapag nangyari iyon, si Xiao ay walang matutuluyan at alis na sa kabisera. Mabuti. Kapag natapos ito, may malaking gantimpala. Sa ganitong oras, madalas may mga dalagang pumapasok. Bakit ngayon walang ni isa? Binibini. Binibini, may problema. Puntahan mo, sa harap ng academy. May mga bastos na lalaki, natakot ang mga dalagang gustong pumasok. At umalis na. Ano? Ano ang silbi ng pag-aral ng babae? Hindi naman sila makakapasa sa pagsusuli. Mas mabuti pang manatili sa bahay at maglaba at magluto. Makipot ang pag-iisip na lilimitahan sa mga gawaing bahay. Nag-aaral kami para lumawak ang aming kaalaman at pangunawa. Kahit hindi makapasa sa pagsusulit, makakatulong kami sa pamilya at sa bayan. Hindi ninyo kayang isipin iyon. Pero ikaw, walang ginagawa kundi mag-away at manggulo. Talagang walang silbi. Tama. Isang lalaki dahil marami kayo nananakot sa harap ng paaralan. Kami na mga mahihinang babae talagang walang hiya. Maliliit na babae, naglakas loob pang mang-asar. Gusto mong mamatay? Sa opisina ng gobyerno. Xiao, okay ka lang? Li Ea. Ngayon sa silid ng emperador, binanggit ng emperador kung paano mapapabuti ang buhay ng mga tao para palakasin ang bansa. May naisip ako. Nagsulat ako ng sanaysay. Tingnan mo nga. Maganda. Mahal, ito ang bagong dating na Longjing. Subukan mo. Ang mga taong ipinanganak sa mahirap na lugar dapat tulungan ng malawakan. Sa pagkakataong ito, ipinakita mo ang iyong kabutihan at katarungan, napakaganda. Pero sa tingin ko, ang magbigay ng isda
ay hindi kasing halaga ng pagturo kung paano mangisda. Tama ang sinabi mo, mahal. Ginoo, may masama. Pinabantayan ko sa kanya ang Minyo Academy. Ngayon nagpanik siya. Baka may nangyari kay Xiao. Hoy mahal, saan ka pupunta? Bakit ka biglang naging padalos-dalos ngayon? Paano kung may nangyari talaga? Ano ang gagawin natin? Kaysa sa masaktan ka, mas gugustuhin kong ako na lang ang masaktan. Bukod sa malinis ang relasyon ko kay Ginoong Jayang, kahit na mayroon man talaga kami, wala itong kinalaman sa iyo, Eugenian. Mula ngayon, wala nang koneksyon ang pamilya at ako. Wala nang anumang relasyon. Kung lalabagin ko ang pangakong ito, gaya ng lapis na ito, Xiao. Ako. may isa pa akong gamot kukunin ko. Eugenian. Mula ngayon, wag mo nang akong sulatan, wala nang saysay ang mga pangako. Mahal, bakit ka ganyan kalasing? Zia. Pesensya na sa iyo. Yi Jinyan. Kung ganito ka, ano na ang halaga ko? Bini-bini. Ang mga taong pinahanap ko, nahuli na ng mga otoridad. Walang kwenta. Pesensya na, bini-bini. Alamin ko pa kung paano ito. Huwag kang mag-alala, tiyak na mapapaalis ko si Xiao. Umalis sa kabila. Ang iyong mataas, ang mga nagbigay ng problema, ay lahat ay nahuli. Pero, kahit anong kahirap ang gawin sa kanila, hindi nila masabi kung sino ang utos. Mukhang talagang hindi nila alam. Ipinadala mo ang isang tao upang bantayan ang akademya. Huwag mong hayaang may masaktan kay Xiao. Hindi ba ang kanyang Royal Highness ang prinsip ay nagpadala na ng isang tao upang bantayan sa kanya? Ano? Kanina nang lumabas ako, may nakita akong mga gwardiya na nakasuot bilang bantay sa labas ng akademya. Hala, may panganib kay Xiao. Tara. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Sino ang nag-utos sa iyo? Huwag na magsalita, sumama ka na. Ito ay gwardiya ni Fangli. Xiao. Huwag kang magkaroon ng anuman. Xiao, huli na ba tayo? Si Binibining Xiao ay, Hindi. Hindi pwede, hindi mangyayari yan. Ginong Jiang. Siya. Nasaan siya? Jayang Lingzhao.
Xiao. Natakot ako sa'yo. Akala ko. Buti na lang ay okay ka. Maliit lang na sugat, okay lang. Sino? Ang nangahas na saktan ka. Ano ba talaga ang nangyari? Paano mo siya pakikitunguhan? Ano pa ba? Siyempre balatan at tanggalin ang litid. Masyadong komplikado ang balatan at tanggalin ang litid. Sa tingin ko, putulin na lang ang mga kamay at paa at ilagay sa banga. Wala akong kinalaman dito. Si Fang Li ang gustong. Zia living buyings. Ginoong Jayang, may isang bagay akong nais ipagkatiwala sa iyo. Ano yon? Pabalik ang lalaki na ito sa Yefu. At gawin itong maringal, mas maraming makakaalam, mas mabuti. Miss, mas mahusay na ibalik ang mga tao sa gobyerno ng direkta. Bakit ipadala ito pabalik sa Yefu? Si kapatid na Xiao ay gustong samantalahin ang sitwasyon. Samantalahin ang sitwasyon? Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Matagal nang nakapaskil ang anunsyo ng paaralan. Pero walang pumupunta. Sinasabi namin sa labas na kung ano ang pinag-aaralan ng mga lalaki, yun din ang ituturo namin. Pero salita lang yan, sino ang maniniwala? Kailangang malaman ng lahat na ako, ang babaeng guro, ay may tunay na kakayahan. Walang mas magandang patunay kaysa sa pagtalo sa dalaga ng Duke's Mansion. Huwag kang mag-alala, Xiao. Siguradong ibabalik ko siya. Nang maranggal sa Ye Mansion. Narito kami sa Mansion para maghatid. May mensahe si Binibining Xiao na ipinapaabot. Gusto akong patayin ni Binibining Fang Li. Hindi kailangang gumamit ng mga ganitong kadudadudang paraan. Mas mabuti pa na maglaban tayo sa harap ng lahat sa palaruan. Magtunggalian tayo. Maging ito man ay musika, chess, pagsusulat, o anumang sining. Piliin mo, Binibining Fang Li. Kung ako ang matalo, ako na ang alis sa kabisera. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kasalukuyang asawa ni Ethan Hua ay gustong patayin ang kanyang dating asawa. Parang ganito ang ibig sabihin. Ano? Ano ang nangyayaring gayon? Naghamon na ang dating asawa, pero hindi pa rin lumalabas. Ang tagal na. Bakit hindi pa siya lumalabas? Ikaw ba talaga ang nag-utos kay Akay? Oo, ano naman? Nababaliw ka na ba? Alam mo, takpa. Kung ilang mga mata sa korteng nakabantay sa isyung ito, paano ako makakapagsalita sa hinaharap? Ito ba ang dahilan kung bakit ka galit? Yi Jinyan. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang inisip mo kay Xiao. Ano ba ang lihim mong hangarin? Ano? Nasasaktan ka ba nang ipadala ko ang mga tao para saktan siya? Ang dami kong sinakripisyo para sa'yo. Bakit patuloy ka pa rin? Nag-iisip kay Xiao. Hiwalay na kami. Bakit patuloy mo pa ring pinag-initan? Alam mo palang hiwalay na kayo. Bakit ka pumupunta sa Bright Moon Academy? Bakit mo pinapabantayan si Xiao mula pa noong bata siya? Walang sinumang nangahas na agawin ang mga bagay na akin. Yi Jinyan, mainte ka. Gusto kong makita mo kung paano ko unti-unting. Yuyura kan Zizia. Ano na naman ang gagawin mo? Tatanggapin ko ang hamon. Binibining Fang Li. May mensahe si Binibining Xiao na ipinapaabot. Hindi pa lumalabas, ang tagal na. Nandito na. Oy, lumabas na, lumabas na. Balikan mo si Xiao. Tinatanggap ko ang hamon na ito, 3 araw mula ngayon. Gusto kong makipagkompetensya sa kanya sa paaralan sapat lang archery gentleman 6 na kasanayan. Ito ang pundasyon ng paaralan. Isang guro siya, hindi pwedeng hindi niya alam ito. Isang babae, kaya ba? Nakpupula lang.
May masasaksihan tayo, ang yabang ng dating. Ang galing, may masasaksihan tayo. Nahulaan mo na magkakaroon kayo ng paligsahan sa paghuhugas ng pana. Walang alam si Fang Li sa musika, chess, pagpipinta at pagsusulat. Pagdating sa diskurso at kaalaman, hindi siya makakapantay kay Eugene yan. Kasing talino niya, gustong durugin ang aking pagkatao. Siyempre, pipili siya ng mga bagay na hindi karaniwan sa mga babae. Pero hindi niya alam, ang kapatid na si Xiao ay tagapagmana ng pamilya si. Ang pangangabayo at paghuhugas ng pana ay hindi mahirap para sa'yo. May isa pa akong hihilingin kay Ginoong Jiang. Pakiusap. Ipagkalak ang tungkol sa aming paligsahan sa paghugas ng pana. Sa pagitan ko at ni Fang Li, mas maraming makakaalam, mas mabuti. Pinapagawa ko na. Narinig nyo na ba? Ang babaeng guro ng Minyu Academy. Ako ay makipagkumpetensya sa malaking babae ng gobyerno ng bayan upang shoot arrows sa bakuran ng paaralan. Ang anak ng Duki, estudyante ng dakilang arkero. Para sa akin, ang babaeng guro ay naghahanap ng kamatayan, ang paghuhugas ng pana. Isa sa 6 na sining ng isang gentleman. Kung matatalo pa siya rito, paano pa siya magtuturo sa iba? Halika, kaya montak yan. Naniniwala ako na mananalo si Xiao. Kung may mangyaring hindi inaasahan, huwag kang mag-alala. Ako ang sasalo ng lahat ng kahihinatnan. Miss, nagsimula na ang paligsahan. CJ. Tiyak na lalago ang reputasyon ng Minyu Academy. Sa paligsahang ito, bawat isa ay may 3 pana. 1 punto sa target sa bakuran ng paaralan at hit ang puso. Ang may pinakamataas na puntos ang mananalo. Ayong dalawa, simulan na. Naglagay ako ng marka sa isang pana. Kailangan mong makuha ito, ang pana sa loob ay buo. Hindi mo ba narinig? Estudyante ako ng dakilang arkero. Hindi ako nagkakamali, tiyak na matatalo ka. Miss Fang Li, huwag masyadong kumpiyansa. Hindi pa alam kung sino ang mananalo. Ikaf. Ziege. Titingnan ko kung ano ang mukha ni Miss Xiao kung matatalo siya. Anong mukha pa ang mayroon siya para turuan ang iba ng 6 na sining ng isang gentleman? Ang layo ng distansya, pero tama agad ang tira. Hindi na nakagulat, estudyante ng isang dalubhasang mamamana. Si Miss Fang Li ay may kakayahang tumira sa 100 hakbang. Paano makakalaban ang babaeng guro sa kanya? Xiao, ikaw na. Wow. Ang galing ng Miss. Si Miss Xiao, mukhang mahina. Pero may kakayahan din palang tumira sa 100 hakbang. Gusto ko rin maging katulad niya. Kayo naman, kung gusto niyong maging katulad ng aming Miss, pumunta kayo sa Bright Moon Academy. Siguradong ituturo ng aming Miss. Nang walang pag-iimbot ang kanyang mga teknik sa pana. Bilang inaasahan ng kanyang mataas, sila ay gumawa ng isang bagay sa mga arrow. Ang iyong highness ay tulad ng sorpresa. Papayagan ka o kita. Ibabalik ko ang lahat ng pana.
Isang puntos bawat isa, tabla. Ang lakas ng tira. Paano makakalaban ang babaeng guro? Kay Miss Fongli. Ito ay paglabag sa patakaran. Tumahimik ka. Ano ba ang alam mo, maliit na bata? Ang galing talaga ni Miss Fongli sa pana. Ang babaeng guro, talagang naghahanap lang ng kahihiyan. 2 puntos kay Miss Fongli, nangunguna. Kumusta na ang kanang si? Itutuloy pa ba ang paligsahan? May oras ka pang sumuko. Para matumba ang aking pana, kailangan ng tumpak at lakas. Akala mo ba, kayang gawin ito ng kahit sino? Masyado kang naive. Impossible, ang teknik na ito ay hindi matututunan. Nang walang 3 hanggang 5 taon ng pagsasanay. Isang puntos bawat isa. Tabla. Ang galing ni Xiao sa pana, hindi talaga siya pangalawa sa akin. Hindi pwede, hindi ako dapat matalo sa kanya. Basta't matumba ko lang ang isa pa niyang pana, kahit paulit-ulit niyang gawin. Tabla pa rin. Ang amo. Ang galing ng Miss. Ang galing na ni Miss Fongli sa pana. Pero ang babaeng guro ng Bright Moon Academy ay mas magaling pa. Ang galing, ang teknik ni Miss Xiao sa pana. Hindi talaga pangalawa sa mga lalaki. Ang 6 na sining ng isang gentleman, walang pagkakaiba ang lalaki at babae. Ang kayang gawin ng lalaki, kayang gawin din ng babae. Magaling. Ginoong Prefect, pwede na bang i-announce ang resulta? Ang nagwagi sa paligsahan na ito ay Zandali. Paligsahan sa pana. Layunin nitong ihambing ang katumpakan ng mga palaso upang matukoy ang panalo. Mayroon bang gumamit ng palaso sa gitna ng laban para pabagsakin ang palaso ng kalaban at manalo? Hindi mo ba talaga napapansin na ang ikatlong palaso ni Xiao ay may problema? Pasensya na, binibini Xiao, ako'y isang maliit na alkalde ng kabisera. Hindi ko kayang saktan ang duke ng Zen. Ang pagpapana ay naghahanap ng katapatan sa sarili. Dapat maging tapat bago magpana. Ayon sa etika ng pagpapana, ang ikatlong palaso ni Binibini Xiao ay talagang hindi patas. May daya ito, sa tingin ko rin. Ano ba ang ibig sabihin nito? Bago ang paligsahan, sinabi lang na titingnan kung sino ang mas magaling sa pana. Wala namang ibang hinihingi. Kung susundin ang sinabi ng alkalde ng kabisera, malinaw na si Binibini Fongli ang unang gumamit ng daya. Tama, Binibini Zia. Ang ikatlong palaso ay talagang tusong-tuso. Ang sinabi ng alkalde ay walang katuturan. Mine guy. Kung walang magrereklamo sa aking paningin. Ang paligsahan na ito ay dapat ay deklara na si Xiao ay walang napanalunan.
Ginoo, paano mo nababaliktad ang katotohanan? Lahat ay nakakita na ang aking amo ang mas magaling sa pana. Tama, Ginoo, huwag kang maging bias. Mga bastos na mamamayan, kayo'y nagdududa sa akin at naninirang puri sa opisyal ng pamahalaan. Ito ay krimen ng paggulo sa pamahalaan na dapat tarusahan ng kamatayan. Sa harap ng hukuman, ikaw ay opisyal, ngunit sa paligsahan na ito. Bilang hukom, dapat kang maging patas at makatarungan. Sa harap ng maraming tao, kayo'y nagkakasala ng pandaraya. Zia, sinabi mong ikaw ang nanalo. Bukod sa iyong katulong, mayroon bang ibang sasaksi para sa iyo? Ikaf, hindi ba ninyo lahat ito nakita? Paano ninyo sila pinapayagan? Nabaliktarin ang katotohanan? Zia, sinabi ko na sa iyo noon pa. Ikaw ay isang simpleng probinsyana, hindi mo ako may kukumpara. Ako'y ipinanganak sa mayamang pamilya, kaya ko, iyurakan ang mga tulad mo. Noong sinabi mo sa sulat na kung matatalo ka, alis ka sa kabisera. Mga tauhan, itaboy ang hamak na ito palabas. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Bastos. Nakita ang prinsip at hindi man lang lumuhod. Dakpin silang lahat para sa paglilitis. Mabuhay ang prinsip. Noon ko pa nahulaan na siya ay mahalaga, pero hindi ko inakala. Siya nga pala, siya ang prinsipe. Ipinanganak sa pamilyang may kapangyarihan. Ay pwede nang tapakan ang iba. Kung gayon, ayon kay Binibining Fangli, pwede ko rin kayang tapakan kayong lahat. Kung ang mga opisyal ng korte ay tulad ninyong nag-aabuso ng kapangyarihan, saan na ang respeto sa gobyerno? Saan na ang hustisya sa mundong ito? Kagalang-galang na punong lalawigan. Duke, ang laki talaga ng inyong kapangyarihan. Nakangahas kayong baliktarin ang katotohanan sa harap ng madla. At pagbaliktarin ang tama at mali. Nitong mga nakaraang taon, inutusan ako ng aking ama na itago ang aking pagkakakilanlan upang masdan ang buhay ng mga tao. At alamin ang mga tulad ninyong patuloy sa kasamaan. Ako'y nakakasala. Maaari po bang kahabagan kami ng inyong kamahalan? Pakiusap, kahabagan po ninyo kami. Mga tauhan, Narito po. dalhin niyo ang dalawang ito. Maraming salamat sa inyong kamahalan sa pagbibigay ng hustisya. Xiao, hindi ko sinadyang itago sa iyo. Marami lang talagang gawain. Kaya hindi ako nakapagsalita. Pero huwag kang mag-alala. Sa harap mo, ako ay palaging si Jiangling Zhu lamang. Ang prinsip ay wala pang asawa. Sino ba sa mga dalagang may pangalan ang hindi nagnanais maging prinsesa? Huwag mo akong bigin, ina. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na magiging prinsesa si Wanwan. Sa ngalan ng langit, ipinahahayag ng emperador. Ang pamilya Z ay may malalim na karunungan. At nagmamalasakit sa kababaihan ng mundo, kasama ng prinsip sa isang layunin. Upang magtayo ng paaralan para sa mga kababaihan, isang mabuting hakbang para sa pagbabago. Ako'y lubos na nalulugod, kaya aking ipinagkaloob ang aking sariling sulat kamay para sa plaka. Ito'y aking pinagditibay.
Maraming salamat sa inyong kamahalan. Ang emperador mismo ang sumulat para sa Minyo Academy, at ngayon, ang mga opisyal ng korte ay nagpapadala ng mga kagamitan sa pagsusulat sa Minyo Academy. Bilang bagong top-notcher, natural lang na magbigay din ako ng kontribusyon. Yi Jinyan. Hanggang kailan mo pa ako iwasan? Mula nang matapos ang kompetisyon, iniwan mo ako sa bahay ng walang pakialam. Huwag mong kalimutan, mag-asawa pa rin tayo. Nag-isip ka lang na masyado, marami lang akong gawain, at walang oras para sa mga bagay sa bahay. Kagalang-galang, handa na ang karwahe patungong Minyo Academy. Mingyue Academy. Pupunta ka kay Xiao. Alam Montag BA. Nasini siya sa tandukado at ang aking ama ay kinulong sa bilangguan. Lahat ito ay dahil kay Xiao. Kung hindi ka nagpakialam at nagpadala ng tao para saktan si Xiao, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Ngayon, lubos na pinahahalagahan ng emperador ang Bright Moon Academy. Bilang isang top scholar na direktang hinirang ng emperador, dapat akong magpakita ng suporta. Talaga bang pinahahalagahan ng emperador ang Bright Moon Academy? O ikaw ay hindi pa rin makalimot kay Xiao? Yi Jinyan. Hindi ka na maintindihan. Kung lalabas ka ng study room na ito ngayon, Vala na tayo. Vala na. Nawala na ang lahat. Zia. Siya ang may kasalanan ng lahat. Bakit ang bilis maubos? Paano mo nalaman na nandito ako? Sinabi sa akin ni King King. Umayag na ang ama ko na itatag sa Jiang Dynasty ang mga paaralan para sa kababaihan. Totoo ba? Xiao ay nagpapasalamat sa Your Highness sa ngalan ng lahat ng kababaihan. Xiao. Sa mga nakaraang taon, hindi kita hinanap. Alam kong para sa iyo, kapatid lang ang turing mo sa akin. Ngunit ako ay laging nagmamahal sa iyo. Ang puso ko ay tapat. Ang araw at buwan ang saksi. Maaari bang manatili ka sa tabi ko?
Your Highness, Your Highness. Wala akong nakita. Tuloy lang kayo. May gagawin pa ako, aalis na ako. Ano ba? Nagpadala ang Empress ng isang pars ng Jedi bilang regalo sa iyo. Ganitong bagay lang, kailangan pang i-report. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na lahat ng bagay sa bahay ay dapat i-report sa iyo? Ang pagkakataon ko ngayon ay dahil sa iyo. Xiao, hindi kita patatawarin. Ingat! Kaysa masaktan ka, mas gugustuhin kong ako na lang. Xiao, sa mga nakaraang taon, hindi kita hinanap. Alam kong para sa iyo, kapatid lang ang turing mo sa akin. Ngunit ako ay laging nagmamahal sa iyo. Ang puso ko ay tapat. Ang araw at buwan ang saksi. Binibining Xiao, nahuli na ang mamamatay tao. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit. Dahil sa iyo. Nasamsam ang aming dukal na palasyo. Dinakip ang aking ama at ikinulong. Iniwan ako ng aking asawa sa palasyo ng walang malasakit. At ako. Nawalan ng dangal at napahiya. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Bakit ganon? Sa lahat ng bagay, wala kang kasing galing ko. Bakit ikaw ang nagtataglay? Ng lahat ng ito, Sa tingin mo talaga, lahat ng ito ay dahil sa akin. Fang Li, ikaw ang prinsesa ng dukal na palasyo. Isinilang sa kapangyarihan. May taglay na mga bagay na hindi makakamit ng marami sa kanilang buhay. Ngunit ikaw, hindi mo ito pinahalagahan. Dahil sa isang lalaki, ikay nagpakagapos, nanira at napahamak. Ang away sa pagitan natin ay hindi dapat maging dahilan upang madamay si Jiang Lingsao. Alam mo ba, ang pagtatangkang patayin ang Corona Prinsipe ay isang krimeng kaparusahan ng kamatayan sa buong angkan. Lahat ng ito ay bunga ng iyong mga gawa, wala kang ibang masisi. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Dalin na siya. Hindi ganon. Hindi ganon. Sa kapangyarihan ng langit, ipinag-utos ng emperador. At ang kanyang asawang si Fang Li ay nagtangkang patayin ang Corona Prinsip. Nararapat sa kanila ang kamatayan, kaya't ipinagkakaloob ang lason at sintas. Bagamat walang kinalaman ang palasyo ng Ye sa pangyayaring ito, dahil sa malaking kasalanan ni Fang Li, hindi maiwasang madamay ang palasyo ng Ye. Kaya't alisin ang ranggo at titulo ni Yi Jinyan. Ito ang kautusan. Tanggapin mo na ang kautusan.
ang iyong lingkod. Ang hamak na mamamayan ay tumatanggap ng kautusan at nagpapasalamat sa biyaya. Vala na. Ang aming angkan ng Ye ay papatayin ni Fangli. Noon pa sana, hindi na namin dapat pinapasok si Fangli. Ikaf, bakit mo pa siya ninais noon? Ayon sa manggagamot, nakasalalay sa kanya kung gigising siya. Swerte ng prinsip. Bini-bini. Sa palagay mo, magigising kaya ang prinsip? Hindi. Tiyak na magigising siya. Tiyak na magiging maayos ang prinsip. Noong mas malala pa ang sitwasyon kaysa dito. Ngunit nakaraos pa rin ang prinsip. Noong araw. Nang tanggihan ni Ginoong si ang utos ng emperador para sa kasal ninyo ng prinsip. Balak sana ng prinsip na pumunta sa Jiangdong ng personal. Ngunit sa daan, nakaranas sila ng baha. Upang iligtas ang mga residente sa paanan ng bundok, malubhang na sugatan at nawalan ng malay ang prinsip. Noon, sinabi ng mga doktor na walang pag-asa ang prinsip. Ngunit sa huli, nagising pa rin siya. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, ikaw ang laging iniisip ng prinsip. Zia, ngayon. Ikaw lamang ang makakapagpabalik sa kanyang kagustuhang mabuhay. Xiao, sa mga nakaraang taon, hinanap kita ng gusto. Alam kong para sa'yo, kapatid lang ang turing mo sa akin. Ngunit ako'y laging nagmamahal sa'yo, ang puso ko'y tapat at maaaring patunayan ng araw at buwan. Jiang Lingsao. Dapat kang magising. Malapit na ang Lantern Festival. Maganda sigurado ang mga ilaw sa lungsod. At masaya. Ngunit Jiang Lingsao. Kailan? Kailan kaya siya magigising? Jiang Lingsao. Huwag mo akong iwan. Nagising ka. Natakot ako sa iyo. Akala ko hindi na kita muling makikita. Hirap na hirap tayong nagkita muli. Paano ako makakayang iwan ka? Na mag-isa sa harap ng mga pagsubok ng mundo. Kayong dalawa sa itaas. Narito kami. Bini-bini, gusto mo bang humiling? Epektibo rito. Maaga pa. Subukan mong humiling. Halika.
Sama-sama tayong magsaya taon-taon, puno ng kasiyahan at bagong pag-asa. Tingnan ko kung ano ang sinulat mo. Basta't magkasundo ang ating mga puso. Kahit walang ilaw o buwan, okay lang. Xiao. Sa buhay na ito, gusto ko lang na makasama ka habang buhay. Gusto mo ba? Ang iyong kamahalan, ang prinsep. Heto, ito ay aking inihandang merienda para sa inyo. Dahil pumasok na si Binibining Lu sa Moonlight Academy. Tiyak na may pagnanais din siya sa kaalaman. Kung ganon, huwag nang sayangin ang oras sa ganitong walang kwentang bagay. Xiao. Tapos na ang klase ngayon. Gutom ka ba? Dinalhan kita ng paborito mong osmanthus cake. Tara na. Guro. May tatanong po ako. Sabihin mo, Ayon sa libro, dapat daw ang babae ay maging tapat sa isa lamang. Kaya tanong ka upo, Guro. Kung ikaw ay humiwalay sa asawa at humanap ng iba, hindi ba ito labag sa kababaihan? Ono ba, 2? kababaihan. Ano sa palagay ninyo ang kababaihan? Ito ay paggalang sa asawa, pagsunod sa biyenan. Ang lahat ay para sa pamilya ng asawa. Ito ay pagiging Ito ay pagiging malinis, masunurin at paggalang, hindi pagsuway sa utos ng ama, asawa o anak. Ito ay pagiging maingat sa salita at gawa, hindi dapat lumabas ng walang dahilan. Naisip niyo na ba kung bakit ang mga patakarang ito ay para lamang sa mga babae? Ang lalaki ay maaaring magkaroon ng maraming asawa at kaibigan. Samantalang ang babae ay dapat lamang manatili sa bahay. Natalinang tinatawag na kababaihan. Hindi ba ito isang malaking kawalan ng katarungan? Bilang mga babae, bakit natin ito pinapayagan? Bakit tayo magiging sandata laban sa kapwa natin? At saka, ano naman kung humiwalay sa asawa? Ang pag-aasawa ay kasunduan ng dalawa. Kung ang napangasawa ay hindi karapat-dapat, bakit hindi makawala sa tanikala? Nais kong mangarap kayo ng mataas, huwag kayong mabihag. Ng looban ng bahay. Ibig mong sabihin, ang prinsipe ay pumunta sa akademya para hanapin siya. Balita ko ay nagmamahalan sila. Pero ano ang silbi ng pagmamahalan? Ano kaya ang emperador na pasalan ng prinsipe Ansa? Babaeng napangasawa na? Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Huwag ninyong pansinin. Dahil desidido na akong makasama ang prinsipe. Siyempre, hindi ko papansinin ang mga chismis na ito. Wan, nagpapakumbaba po sa inyo, Reyna. Narinig ko sa ina mo na pumunta ka sa Moonlight Academy. Kamusta naman? Nakita Montag ba si Ling Zudon? Nakita ko po siya, pero abala ang prinsep. Hindi ko po siya nakausap. Hindi na rin bata si Ling Xiao. Wala pa sa palasyo ang isang taong marunong mag-alaga sa'yo. Gusto ka o sana? Itaguyod ang inyong pag-ibigan. Ngunit kailangan munang pumayag ang emperador. Baka ayaw din mismo ng kanyang kamahalan. Oh, bakit Montag nasabi yan, Van? Ang kanyang kamahalan ay, parang malapit ang loob niya sa guro ng akademya, si Guro Xiao.
Mukhang nagkakagustuhan sila. Matagal ko nang naririnig. Na hindi ordinaryo ang babaeng guro ng Moonlight Academy na si Guro Xiao. Ngayon, malapit pa siya kay Ling Xiao. Mukhang. Kailangan kong humanap ng dahilan para makita siya. Wanwan, huwag kang mag-alala. Hindi ka mag-alala. Magpapadala ako ng imbitasyon kay Xiao. Sabihin nating may piging sa palasyo at inaanyayahan siyang dumalo. Bakit ka nandito? Narinig kong inimbitahan ka ng Reyna sa piging. Nag-aalala akong baka hindi mo kayanin. Kaya't nagmadali akong pumunta rito. Kaya ko namang harapin mag-isa. Sasama pa rin ako sa'yo. Balita ko may bagong dating na alak mula sa kanluran sa palasyo ng Reyna. Subukan ko nga. Tara na. Ang puso ng kanyang kamahalan ay para lang sa babaeng guro. Kung gusto mong makuha ang posisyon bilang prinsesa, kailangan mong kumilos ng matapang. Ang ibig sabihin ba ng ina ay gawing tapos na ang usapan? Maraming pampagana sa mundo. Ina, hindi maganda, to. Kapag nagpalampas tayo ng pagkakataong ito, lubusan mong mawawala ang posisyon bilang prinsesa. Bumabati ang inyong anak, Inang Reyna. Ling Zu, bakit ka nandito? Dumating po ang inyong anak upang magbigay galang sa Inang Reyna. Nakasalubong ko po si Xiao sa daan. Nabalitaan ko pong may piging sa palasyo, kaya't dumating ang inyong anak upang humingi ng inumin. Ang babaeng guro ng Moonlight Academy ay talagang maganda. Maupo ka. Dumating ang asawa ng punong ministro. Bumabati sa mahal na Reyna. Ang pagtitipong ito ay isang simpleng salusalo lamang. Huwag kayong mahihiya, maupo kayo ng komportable. May bagong dating na alak mula sa kanluran sa palasyo. Tamang-tama na subukan nating lahat. Kanyang kamahalan, iinom po ako para sa inyo. Patawarin po ninyo ako, kanyang kamahalan. Hindi ko sinasadya. Walang problema. Inang Reyna, pupunta muna ang inyong anak sa silid tulugan upang magpalit ng damit. Hindi maganda. Binabalak niyang linlangin si Jiang Lingsao. Mahal na Reyna, hindi ko po kaya ang alak. Gusto ko pong lumabas sandali. Siege. Kanyang kamahalan. Ikaf. Bakit ikaf? Nasaan ang prinsep? Nasaan siya? May tao palang naglakas loob na gumamit ng ganitong masamang paraan sa akin. Ning-an, manatili ka rito sa side hall. Gusto kong makita kung sino ang may ganitong kapal ng mukha. Opo. Alam mo ba, na ang ganitong masamang paraan ay hindi magdudulot ng gusto mo? Kung ipagpapatuloy ito ng prinsipe, maaaring madamay ang iyong mga magulang at kamag-anak. Ako. Hindi ko alam. Ako ay Epsilon. Bilis, palibutan ninyo ito. Anong gagawin ko? Nagkamali ako. Hindi ko na ito ulitin.
Binibining Xiao, ikaw pala? Nag-aalala ako sa prinsipe kaya't pumunta ako rito. Ano nang nangyari? Ah, Vala. Binibining Xiao, sa side hall, nakita mo ba ang ibang tao? Wala. Sasabihin ko sa Prinsep. Tara, umalis na tayo. Habang walang nakakapansin, umalis na tayo ngayon. Ako. Lubos kong gustong paghiwalayin kayo ng Prinsep. Bakit mo pa ako tinulungan? Ang bagay na ito ay tiyak na hindi mo lamang plano. Bagamat mayabang ka, hindi ka naman masamang tao. Alam kong patuloy kang tumutulong. Sa mga mahihirap na estudyante, ipinakikita na hindi masama ang iyong puso. Luwan-wan, hindi ako ang tumulong sa iyo. Ang iyong kabutihan ang tumulong sa iyo. Salamat. Ako. May isa pa akong tanong para sa guro. Sabi sa libro, dapat sundin ang utos ng magulang. Ngunit. Kung gusto ng magulang na gawin mo ang ayaw mo. Ano ang dapat gawin? Ang utos ng magulang ay dapat pakinggan, ngunit hindi kailangang sundin ng bulag. Wan-wan, walang makakaalam ng mas mabuti kaysa sa iyo. Kung ano ang gusto mong gawin. Salamat, Guro. Tingnan natin kung sino ang maliit na Soro na sumira sa aking plano. Hindi naman siya masamang tao. Bilang kapwa babae, ayokong makita siyang mapahamak dahil sa bagay na ito. Maaari kong huwag ng pagtuunan ito. Ngunit hindi ko alam kung paano ako pasasalamatan. Ni Binibining Xiao. Ginang, nabigo ang plano. Ang pumunta sa side hall ay ang babaeng guro ng Mingyue Academy. Ang binibini? Sinabi niyang nahihilo sa alak, kaya't maaga siyang umuwi. Siraan mo ang plano ko. Hihintayin kita. Binibini, sa wakas ay nakabalik ka na. Naipresenta na nila ang kanilang mga regalo kay Rina. Ang dala naming painting. Ipapakita din ba natin? Ito ang pinakatanyag na obra ni Ji Simingcheng. On Clouds and Mountains. Ang laki naman ng handog ng primera. Binibini, nasa atin ang painting ng Clouds and Mountains ni Tai, di ba? Nabalitaan kong mahilig kayo sa mga gawa ni Ji Siming, Rina. Kaya nag-ipon ako para bilhin ito. Sana ay magustuhan ninyo. Talagang napakaganda ng gawa ni Ji Siming. Siguradong napakahirap makakuha nito, primera. Binibini, ang painting naman natin. Ibalot mo. Sa ibang araw na lang tayo magbibigay ng regalo kay Reyna. Si Binibini Xiao ay may dala ring painting. Kung gayon, bakit hindi natin pagtulungang tingnan? Anong painting ang dala Montag? Ipakita mo sa akin. Titingnan ko kung anong klaseng painting ang kayang dalhin. Ng isang promdi na tulad mo. Ito, ano? Ano? To? Bakit alawa ang painting ng Clouds and Mountains? Alam kong isa lang ang orihinal na ipininta ni Ji Siming. Kung gayon, isa sa mga ito ay fake. Kung walang pera, huwag na lang magregalo. Huwag naman fake ang ibigay. Isang malaking insulto, yan kay Rina. Paano ninyo nasabing peke ang painting ko, primera? Sa palagay ko, ang sa inyo ang mababang uri ng peke. Ang kapal ng mukha mo. Nandito si Rina, huwag kang magsinungaling.
Sobra ang halaga ng mga painting ni G. Siming. Isang promdi ka lang, paano mo ito mabibili? Tama. Hindi gagamit ni G. Siming ang ganitong murang papel. Isang malaking kasalanan ang lokohin si Rina. Hindi peke ang painting ng aking amo. Siya ay isang inapo ng pamilya Siming. Ang kapal naman ng mukha mo. Nandito si Raina. Nagpapanggap ka pang inapo ng pamilya Siming. Nakakatawa. Huwag naman isipin na dahil apelyido mo'y Siming, ay may koneksyon ka na sa kanila. Rina, huwag po kayong magpapaloko sa babaeng ito. Imposibleng siya ay isang Siming. Ang dating emperador ay nagbigay sa pamilya Siming ng irong certificate. Kung ikaf. Ay isang Siming, maaari mo bang ipakita ang sertipiko? Nasa akademya? Masasabi ko ring nasa bahay ng primera. Sino ang sasaksi para sa inyo? Ako. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ang prinsep. Zia. Kanina lang, humingi sa akin ang prinsip na ipakasal kayo, kaya personal akong pumunta. Para itanong ang opinyon mo. Gusto ko. Mabuti, mabuti. Siya pala ay tunay na angkan ng pamilya Si. Wala akong masamang intensyon sa iyo, nag-alala lang ako. Ang taong gusto ni Ling Shu ay hindi angkop, kung alam ko lang noon. Na ikaw ay angkan ng pamilya Si, tiyak na ipagtatanggol kita ng maayos. At hindi ka hahayaang magdusa. Mula ngayon, dapat kayong dalawa ay magkasundo. At magtulungan sa buhay. Bastos. Naglakas loob kang lokohin ako ng peking larawan, mga tauhan. Ipalabas ang asawa ng punong ministro. Zia. Ang ganda-ganda, hindi katakatakang na humaling sa kanya ang prinsep. Ano nang nangyari? Yung mga dalagita sa paralan. Pinilit ako na dalhin ito para sa iyo. Salamat sa iyong gabay sa paaralan. Mahal ko ang ating pagkakaibigan. Malaki ang pag-unlad ni Wanwan sa pag-aaral sa tamang panahon. Tiyak na mas hihigit pa siya sa kanyang guro. Angkop na magkasama ang inyong mga puso. Naway magkasama kayo ng prinsip habang buhay. Salamat sa iyo. Dahil ipinakita mo sa akin ang bagong mundo. Handa na ba ang nobya? Malapit na ang tamang oras. Xiao. Natakot ako, akala ko. Buti na lang ayos ka. Gising ka na. Natakot ako. Akala ko hindi na kita makikita pa.
Xiao, alam mo ba kung gaano katagal? Akong naghintay para sa araw na ito. Halika rito. Parang hindi ito tama. Naway magkasama kayo ng prinsip, habang buhay at magkaisa ang puso. Gantimpalaan. Ewan ko sa'yo, ikaw lang ang marunong magsalita. Ang binibini ay parang bulaklak ng tagsibol, ang prinsipe ay matayog na puno. Talagang angkop na magkasama, biyaya ng langit. Naway magkaroon kayo ng anak sa lalong madaling panahon. Gantimpalaan, lahat ay gantimpalaan. Ano nang hinihintay mo, magmadali ka at tanggapin ang gantimpala. May ibibigay ako sa iyo. Ano ito? Buksan mo at tingnan. Naitago mo pa pala ito. Akala ko. Itinapon mo na ito noon pa. Siyempre. Lahat ng bagay sa paaralan ng C. Mahalaga sa akin. Ako. Ganoon din si Kuya Lingsaw. Xiao. Isang malaking biyaya na makita ka ulit sa buhay ko. Sa ilang araw, balak kong pumunta sa Jiangdong. Mahal, gusto mo bang bumalik sa Jiangdong? Talaga? MM. Kailan tayo aalis? Laging naalala ang dapit hapon sa cheating, nalulong at hindi alam ang daan pauwi. Tiyuhin si, huwag kang mag-alala, balang araw. Magbubukas ako ng paaralan para lamang sa mga babae. Upang ang lahat ng babae, tulad ni Xiao, ay makapag-aral at matutong bumasa at sumulat. Ito ay... Ito ang unang paaralan para sa mga babae sa Jiangdong. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Tatay, kung nandito ka, siguradong masaya ka para sa kanila. Bintang hulu, 3 barya lang. Mahal, hintayin mo ako. Mag-ingat, ito ay mga libro na mahal ni Ama noong nabubuhay pa siya. Noong buhay pa si tatay. Paborito niyang basahin ang librong ito sa ilalim ng puno ng peach. Ano itong kahon? Hindi ko pa ito nakikita dati. Sayaw. Ilang araw na akong narito sa Kanghaw, napakaganda ng tanawin dito. Magugustuhan mo ito. Ang Sichuan, may magagandang bundok at ulap, napakagandang tanawin. Sana nandito ka sa tabi ko. Palagi pala siyang sumusulat sa akin. Mahal, anong nangyari?
Wala, bigla lang kitang nais yakapin.